Book of James, Santiago, chapter 1, verse 13 na tayo. Hanggang 16 lang. James chapter 1, verses 13 to 16. Basahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang pagkasabi. Pero okay na ba? Tayo natin. Hindi na pagana sa salita natin. Sabi dito, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Verse 15. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugad sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Pwede tayong umupo. Nag-pray naman na tayo. So, ang title ng ating lesson ay Scapegoating or the test of temptation. So, scapegoating, mamaya explain ko kung ano ibig sabihin niya. Diba, nakaraan, naituro ko sa inyo na itong ating lesson ay puro pagpupod sa test. Ngayon naman, nandito na tayo sa test of temptation. Pero bakit ba scapegoating? Kasi, karamihan ng tao, listen, kapag ang tao nakagawa ng hindi maganda o ng kasalanan, ang unang pumapasok sa isip ng tao, hindi aminin na nagkasala sila. O sisihin yung kanilang sarili. Hindi ganon lang nangyayari. Kapag ang tao, kadalasan ng tao, kapag ang tao nagkasala, ang unang pumapasok sa isip niya, paano ko ba malulusutan yung nagawa kong kasalanan? O paano ba ako makakatakas sa kasalanan na yun? Or worse, paano ko ba maibabalik sa iba yung sisi? Di ba? Yung ng kadalasan, kapag ang tao nakagawa ng hindi maganda, ang unang pumapasok sa isip niya, hindi aminin na siya ay nagkasala. Ang unang pumapasok sa isip niya, paano ba ako makakalusot sa problema ko na to? Di ba? Ginagawa niyo ba yun? Imbis na isipin kung paano masusolusyonan ng problema, ang ginagawa ng karamihan ay kung paano masisisi ang iba sa nagawa nilang kasalanan. Kung hindi man tao ang sisisihin yung mga kaganapan sa buhay niya. Halimbawa, yung panahon, di ba? Sinisi na yung panahon, lahat na sinisi. Sinisi na yung traffic, sinisi na yung mga sakit-sakit, etc. Pero by the way, yung sakit na tinutukoy ko, kasi may psychologist student dito. So, meron kasi mga sakit na, halimbawa, yung mga klepto, di ba? Mga kleptomania, di ba? Mga lymphomania. Pag sinabi kleptomania, kaya yung mga malilikot yung kamay. Especially sa West. Sa West, sa Amerika, especially sa Amerika, lahat na nililabel na nasakit. Kaya kapag magnanakaw, sabihin, intindihin niyo ako kasi may klepto ako eh. Ganun ba yun? Kumbaga, sinisi na lahat. Hindi yung kanyang sarili. Pero syempre,
technically naman, meron naman talagang mga may gano'n naman talaga mga karamdaman, may psychological problem. Pero, may mga time na masisi lang ang iba, huwag lang ang sarili. So, mahilig akong magnakaw. So, intindihin nyo ako kasi may gano'n ba? Nalala ko yung sinabi ni Jesus Christ, kapag ang kamay mo ay nagkasala, putulin mo, di ba? Bagaman ay hyperbole yun. So, okay. Kaya ako sinasabi yun, kasi ang lesson natin, di ba, about scapegoating. Yun ang ibig sabihin ng scapegoating. Yung sinisila ang lahat, hindi ang kanyang sarili. Lahat, damay-damay na, di ba? Ginuro na lahat. Hindi ang kanyang sarili. Yung blame, ayaw niya akuhin. Pero bilang isang mananampalataya, ang dapat na gawin natin, di ba? Magpakumbaba kapag tayo ay nagkasala. Magpakumbaba tayo. Humingi tayo ng tawad. Na-experience nyo na ba? May nahuli kayong kakilala nyo, tapos may ginawang hindi maganda. Tapos kinumpronta mo. Tapos, hindi niya kasi alam na nahuli mo. Tapos, hindi denial siya. Pero huli-huli mo na. Tapos, tinatanggi niya. Sinisisi niya yung iba. Halimbawa sa di ba? Yung madalas kong ina-example. Halimbawa, may plato. Nabasag mo. Nabasag mo yung plato. Hindi mo alam na nakita ng nanay mo na nabasag mo yung plato. Tinanong ka ng nanay mo, Nak, sino nakabasag yan? Yung pusa natin. Wala. Sa tingin niyo, anong mararamdaman ng nanay? Diba? Nakita niya naman, diba? Nakita niya. Di ba maiinis? Ganon din tayo. Kapag tayo ay in denial sa ating mga kasalanan, especially kay God, alam naman ni God yung mga ginagawa mo, di ba? Yung hayagman o lihim na ginagawa mo, alam ng Diyos yan. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay maging mapagkumbaba. Paano kung sinabi mo sa nanay mo, Nay, pasensya na ako nakabasa. Hindi ba, pwede ka pang no? Siguro hindi ka pa, papaluin. Hindi ka pa, papagalitan. O inamin mo, no? So, ganun din dapat tayo. Magpakumbaba tayo sa nagawa nating kasalanan. Huwag na natin ipunto sa iba yung blame, kundi aminin natin na tayo ay nagkasala. Di ba yun nga ang first step para tayo ay maligtas sa ating kasalanan? Aminin na tayo makasalanan. Mananampalataya, tumalikod sa kasalanan. Okay? So, dito naman tayo sa ating pag-aaralan. Bakit ko ba sinasabi to? Again, ang lesson natin ay about scapegoating. Dito kasi sa talata natin, merong sinabi si James. Sabi niya doon sa verse 13, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Again, basahin ko. Huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. So, noong panahon ni James, kung sinusulat niya to, ni Santiago, malamang sa malamang, may mga tao na nagsasabi sa kanya na yung kanilang pinagdadaanan sa buhay ay temptation ni God. We can say na nung panahon, kaya ito nasulat ni James, kasi kung pwede, maaari na may mga taong nagsasabi during this time na dumadanas, mga taong dumadanas sa mabibigat ng pagsubok at sabihin nila na yung pagsubok na yon ay temptation sa kanila ni God. Kumbaga, yung sisi, ibabalin nila, kanino? Kay God. Brave yun. Sa totoo na maraming ganun, maraming tao na kapag siya ay bumagsak sa temptation,
ang sisisihin niya ang Diyos. Mamaya, mas may iintindihan natin. May mga ganong tao during nung time ni James. Kaya anong sabi ni James? Tuloy natin verse 13. Ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. At totoo po yun, dahil ang Diyos ay banal. Kaya sa ating pag-aaral, may mga bagay tayo na dapat linawin patungkol sa mga issue dito. Titignan natin, ano bang pinagkaiba ng test sa temptation? Ano bang purpose ng Diyos? Ayun ang ating pagtatala. Ayun ang ating pagbubulay-bulayan ngayong oras na ito. So I hope na ready na kayo. That's my way of introduction. Dito na tayo. Unang bagay. Difference between testing and tempting. Magkaiba po ang testing and tempting. Bagaman etong word na ito, testing and tempting, sa original, sa Greek, ay iisa lang. Iisa lang yung word na ginamit. Pero alam naman natin, yung word, naiiba yun ng meaning depende saan? Sa context. Okay? Kaya ngayon, gusto ko lang ilatag yung pagkakaiba. Ano ba yung pagkakaiba ng trials at temptation? Sa Tagalog ba? Ano ba yung ibig sabihin ng trials? Pagsubok. Temptation. Temptation, ano ba Tagalog ng temptation? Tukso. Okay. So, dito, magbibigay lang ako sa inyo ng pagkakaiba. Magkaiba ang trials na dinadanas mo sa mga temptation na dinadanas mo. Okay? Unang bagay, purpose. Tingnan natin. Ano ba purpose ng trials? Ang purpose ng trials, to purify and strengthen our faith. Okay? Yun ang purpose ng trials. Kung bakit kami mga problema, kung bakit kami mayroong mga pagsubok, kasi ang purpose ng Diyos dyan ay para tumibay ang iyong pananampalataya. Okay? Kaya ka, alam ko sino ba dito walang problema? Pag wala kang problema, ikaw yung problema. Okay, pag wala kang problema. So, listen. That is trials. Dito naman, temptation. Ang purpose ng temptation ay to seduce and lead into sin. Kung yung trials, ang purpose niya ay patibayin yung ating pananampalataya, yung temptation naman, ang purpose nito ay to seduce us and to lead us into sin. Kung yung kanina, ang purpose ng trials, patibayin ka, ang purpose naman ng temptation para pabagsakin ka. And then yung outcome. Ano ba yung outcome ng trials? Spiritual growth. Di ba? Magle-level up ang iyong pananampalataya. Kaya kapag may mga trials kayo, sabi nga ni James, di ba? Ibilang natin ang kagalakan kapag tayo ay dumadaan sa mga kapigatian. Dahil ito ang magpapatatag sa ating pananampalataya. And temptation. Ang temptation naman, ang outcome niyan is spiritual failure and destruction. Ang intention ng bakit ka may temptation, bakit may temptation sa buhay natin, para tayo ay pabagsakin. And then yung character. Yung trials, ang purpose niyan sa character natin ay constructive or to building up. Para mag-build up tayo, para mas lalong lumakas tayo, para mas lalong tumibay tayo at tumatag. Ang temptation naman, destructive. Okay? Para tayo ay ma-destroy.
Ito yung origin. Sa bato galing. Ang trials, bigay nino. Bigan. Yung temptation, hindi galing sa Diyos yun. Diba? Ano sabi doon? Hindi po pwedeng mangtem o manukso. Sino? Si God. Kaya magkaiba ang trials and temptation. Kaya sabi nga ni James, di ba? Huwag isipin nino man na tinetempt siya nino. Ni God. Kasi hindi po pwedeng mangtempt si God. Kung may mga dinadanas ka ngayon na galing sa Diyos, trials yan. Pagsubok sa iyo yan. Hindi yan tukso sa iyo. Remember, di ba yung ginto? Pinapadaan sa apoy ang ginto. Ano ba? Para balusawin lang? Hindi. Para maging puro, para dalisayin. Ang bakal, di ba pinapadaan din sa apoy? Sorry, di ba sa apoy? Ano bang purpose? Kung bakit ang bakal pinapadaan sa apoy? Para ba yung bakal ay masira? Hindi, para tumibay. Okay? Mas tumitibay ang bakal and also nagiging puro siya kapag ano? Kapag dumadaan siya sa apoy. Ganon din tayo. Ganon din ang mga trials na meron tayo. Yung mga dinadanas natin na kapigatian, mga pagsubok, pinapadanas sa atin ng Panginoon yan, yung mga yan, hindi para pabagsakin tayo, hindi para magkasala tayo, kundi para tayo ay tumibay at tumatag at lumago sa ating pananampalataya. Kaya again, sabi nga ni James, ibilang mo na kagalakan ang mga trials. Pero temptation, hindi. Okay? Kaya kapag dumadanas tayo ng kapigatian, trials, challenges sa buhay, kay God yan. At kapag ikaw naman ay dumanas ng temptation at bumagsak ka sa pagkakasala, huwag mo sisihin si God. Oh, binigyan kasi ako ni God ng temptation. Hindi galing sa Diyos yan. Kaya, mainam na huwag nating i-blame si God kapag tayo ay bumagsak saan? Sa temptation. Kasi una, syempre, hindi galing kay God yan. At kapag bumagsak ka sa temptation, huwag mo sisihin si God. Okay? Ang sisihin mo, walang iba, kundi ang iyong sarili, di ba? Kasi, parang sa sakit, di ba? Kapag hindi mo tinanggap na may sakit ka, hindi ka magpapagamot. Di ba? Hindi, wala akong sakit. Nalala ko kasi, yung kapatid ko, may ilang beses kasi yung napunta sa Mandaluyong. Kaya pag sinasabi niya wala siyang sakit, may sakit yun, okay? Kailangan dalhin yun. Kasi may epilepsy yun, yung namin, pangalan na lalaki sa amin. Okay. So, kapag in denial tayo sa ating kasalanan, sa ating problema, mas lalaki ang problema natin. Okay. So, pangalawa, kapag tayo ay nag-fall sa temptation, ano bang cause nun? Tingnan natin, verses 14, 13. Second tayo, the cause of falling into temptations. Verses 14 to 15a. Sabi dito, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Pag bumagsak ka saan? Sa temptation. Anong rason? Dahil ikaw ay naakit at nagpatangay saan? Sa sarili mong nasa. Yun ang sabi ni James. At kapag yung nasa na yan
ay tumubo sa iyong puso at nag-ugat, magbubunga yan ng pagkakasala. Yun ang rason kung bakit tayo nagkakasala. Kaya unang bagay na dapat iiwasan natin, huwag nating i-entertain ang lust. Kaya tayo nagpipail o kaya tayo bumabagsak sa pagkakasala kasi ini-entertain natin ang lust, ang nasa. Ang daming i-entertain, di ba? Lust pa, nasa. At hindi natin i-entertain yan. Kapag ang lust dumaan sa isip natin, pag sinabing lust, yung mga nasa, yung mga hindi magandang mga... Okay? Kapag yung lust dumaan sa isip natin at sa puso natin o dumaan sa buhay natin, layuan natin, iwaksik na natin. Pag sumagi sa isip mo yung mga kasalanan, yung mga temptation, huwag mo nang pagbulay-bulayan, di ba? I-flush mo na agad. Tanggalin mo na agad sa isip mo. Kasi katulad na sinabi ni James, kapag i-entertain mo yan, yung kasalanan na yan, yung nasa na yan, i-enjoy mo yan, tutubo yan sa puso mo, at magdudulot yan ng kasalanan. Kaya, tayo bilang isang mananampalataya, huwag na huwag nating i-entertain ang lust o ang nasa. Dahil kapag i-entertain natin ang lust, ang tendency niyan, ma-attach tayo sa lust, at ang kasunod niyan, pagkakasala. Tutubo yan sa ating puso. Kaya ano dapat natin gawin? Iwaksik. Pag may pumasok na hindi maganda sa isip mo, okay? Yung mga masasamang thought, yung mga hindi magandang kaisipan, yung mga kalaswaan, yung mga galit, pag pumasok yan sa isip natin, iwaksik na natin. Kasi kapag in-entertain mo yan, sigurado pa sa pagsikat ng araw bukas, magkakasala at magkakasala ka. Babagsak at babagsak ka. Kaya huwag mong i-entertain ang kasalanan. Kapag sumagi sa isip mo, iwaksik na agad. Mag-pray ka na agad. Kaya nga sabi ang payo ni Paul kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2, verse 22, sabi doon, kaya nga, sabi ni Paul, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Ano sabi niya, no? Sa ibang translations, especially sa King James, sabi doon, flee from youthful lust. Ibig sabihin, layo. By the way, ang original word na ginamit doon sa Greek ay pugo. Na ang ibig sabihin ay run away. Takasan. Kapag may tentasyon, takasan mo. Okay. Kapag may tentasyon na dumating sa iyo, takbuhan mo. Huwag ka tumakbo, papalapit na. Baka tumakbo ka naman papalapit. Salubungin mo ba, no? Salubungin pa yung temptation. Tumakbo ka papalayo, yun ang sabi niyo. Ni Paul, kay Timoteo. By the way, si Timoteo ay isang batang pastor, kabataan. At iyon ang payo niya. Anong sabi niya? Yung mga nasa, yung mga hilig ng kabataan, yung mga kalayawan, yung mga kalaswaan, anong sabi ni Paul? Takbuhan mo yan, takbuhan mo. Hindi sinabi niya listen, hindi sinabi ni Paul kay Timoteo, labanan mo. Ay, makipagbuno ka dyan. Hindi. Huwag kang makipagbuno saan? Sa lust. Kasi kapag nakipagbuno ka pa dyan, 50-50 pa, di ba? Kapag nakipaglaban ka sa lust, 50-50 yun. Pag medyo malakas ka, 50-50. Paano pag 70-30 ang laban? Kawawa ka. Kaya ano sabi ni Paul, imbis na labanan mo yung temptation o lust na yan, takbuhan mo. Again, papalayo. Okay? Takbuhan mo papalayo ang
lust. Ang mga nasa. Sa ganon, hindi tayo malaglag sa pagkakasala. And then, ano bang result? Listen, ano bang result kapag tayo ay bumagsak sa temptations? Ano bang result nun? 15b, sabi dito, kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Ang ending, ang kakauwian ng mga nahuhulog sa kasalanan, sa mga nag-i-entertain ng lust, kapahamakan. Kung ikaw ay mananampalataya at nagpatihulog ka sa lust, sa kasamaan, automatic ang bunga niyan, kapahamakan. Pero, alam nyo ba na yung kamatayan na tinutukoy dito, kasi isipin nyo, pag nagkasala ba ako, remember, di ba, sila yung Batadan, ano sabi sa kanila? Huwag nilang kakainin ang apple. Mali. Bunga ng puno ng kaunuman ng mabuti at masama. Ang haba naman, apple na nga lang. Di apple yun nakakain. Okay. Fruit. Ha? Bunga o fruit of knowledge of good and evil sa English. Bunga ng kaunawaan ng mabuti at masama. Di ba anong bili ni God? Kapag kinain mo yan, anong magiging ko sa'yo? Kamatayan! Actually, dalawang kamatayan yan ha. Physical death and spiritual death ang mangyayari sa kanila. Pag sinabing kamatayan, separation. Simula nung kinain nila Eva at Adan, ang bunga ng puno ng kaunawaan at mabuti at masama, nagkaroon na sila ng kamatayan. Not immediately pero nag-start na yung kamatayan sa kanila. At nahiwalay din sila sa Diyos, spiritual death. At kapag ikaw ay mananampalataya, listen, kapag ikaw ay mananampalataya na, at totoo kang mananampalataya, at ikaw ay namumuhay o namumuhay sa kasalanan, magkakagulo-gulo ang iyong buhay. Magiging problemado ang iyong buhay. Kung ikaw ay mananampalataya, at alam niyo ba, alam naman natin ng mga totoong mananampalataya, okay? Ang kaligtasan niyan hindi nawawala. Naman yan. Pero kapag ikaw ay nagkasala at ikaw ay mananampalataya, may consequence yan. May pagpapalo, di ba? Sabi sa Hebreo, tinutuwid ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung anak kanya, tutuwid ka niya. Pero kung hindi ka niya anak, okay, mas nakakatakot kami, hindi ka niya tutuwid. Pero, may mga mabigat na pagtutuwid ang Diyos sa atin. Kapag ang isang mananampalataya nagpapatuloy sa kasalanan, o pwedeng pauwi yan saan? Sa disiplina ng Diyos. At kung pwede siyang mamatay. Meron lang akong ibibigay sa inyo. Ito, sin, letter A, sin that can cause sickness to them. Pero hindi naman lahat pag nagkasakit ka, okay? Automatic, may kasala ka na agad parang kay Bebe. Hindi laging gano'n. Again, may mga pangyayari sa atin na yun na ay trials. Kaya malalaman lang natin kapag trials yan, kapag tayo ay tumibay sa pananampalataya. Okay, pag temptation yan, pag bumagsak tayo. So, listen, may mga kasalanan na po pwedeng mauwi sa kamatayan. Tignan natin. 1 Corinthians chapter 11, verse 32, sabi doon, iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo, at may ilan ngang namatay na.
Kung sisiyatin natin ang ating sarili, hindi tayo ahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinatulan tayo ng Panginoon dahil itinuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Sabi doon ni Paul, may mga naging sakitin sa inyo, may mga nagkaroon ng sakit sa inyo at namatay na nga. May mga sakit na na bunga ng kasalanan. Kailangan niyo pa ba ng sample? Halimbawa, ikaw ay malakas, lasinggero ka. Aso mag-inom. Siyempre, automatic yan ang gusto mo, hindi ka magkakasakit sa atay. Di ba? At kapag malakas ka mag-inom, niyayabang mo pa, tapos mananampalataya ka pa. Pag nagkasakit ka sa atay, okay? Pagtutuwid sa iyo ng Diyos yan. At pwede kang at pag ikaw ay nagkasakit sa atay, pinakamalala, liver cancer, di ba? Anong ending nun? Patay. Kapag ikaw ay malakas magsigarilyo, di ba, nagbibig ka, di ba, lahat ng usok talaga nilalangap mo. Huwag kang magugulat kapag ikaw ay nagkasakit sa baga. At anong ending niya? Kapag hindi ka pa rin talaga tumigil, mamatay ka. Kapag ikaw naman ay nangangalunya, pumapatol ka sa hindi mo asawa, ano po pwede bang isakit mo? Di ba po pwede ka magkaroon ng HIV or AIDS, di ba? Walang gamot yun. At judgment yun ng Diyos at pagtutuwid. Ano po pwede mangyari sa'yo? Mamatay. Kaya tama yung sinabi niya, ni James, may mga kasalanan ang hahantong saan? Sa kamatayan. At kung ikaw yung mananampalataya, matigas ang ulo mo, imbis na magkasala ka pa na matindi, kunin ka na lang ni Lord, no? Kasi nagiging kahihiyan ka saan? Sa church. Siyempre, di ba, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, una tatanungin sino ang pastor mo, di ba? Sunod, saan ka ba nagsisimba? Sino ba sinasamba nyo? Ang ending, ang masisisi na naman, sino? Ang blame na naman kanino? Hey, God. Letter B. Sin that causes, sin that cause God taking back life. O, kuha ni talaga ni Lord ng buhay. Ito. Obvious na to. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. O verse 1 to 2, and then tanong tayo sa verse 5. Sabi dito, meron kasi nagkasala dito. Sabi ni Paul, nakarating nga sa akin ang balitang merong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Grabe to, no? Christian to, Ang Christian to sa loob ng church sa Corinthians. Anong sabi doon? Merong tao sa kanila. Siyempre, babae to. Itong babae na to, babae ba? Sorry, lalaki na. Lalaki, sorry. Itong lalaki na ito, kinakasama yung asawa ng kanyang tatay. Sabi doon, kahit mga pagano, ibig sabihin, kahit mga unbeliever, kahit mga hindi nananampalataya, ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Verse 2, at nakukuha pa ninyong magalak. Dapat sanang mahiya kayo at malungkot. Yun dapat, di ba? Pag may nagkasala ng mga kapatid, malungkot kayo. At dapat hindi kayo nagagalak kapag nagkakasala. Ang taong gumagawa ng ganoong ay dapat ninyong itiwalag.
And verse 5, talo tayo sa verse 5, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang masira ang kanyang katawan. Maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano sabi doon? Napapahamak ang kanyang katawan, pero maliligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ibig sabihin, mamamatay siya is physically. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, huwag na natin hintayin paluin tayo ng Diyos, di ba? Kaya huwag mo nang hintayin na sa kasalanan ginagawa mo, huwag mo nang hintayin na sige, paluin ka. Kapag yung nanay mo nga, pag pinalo ka, masakit, di ba? Mas lalong masakit kapag ang Diyos ang pumalo sa'yo. Kaya dapat talikuran mo na yung ganyang kasalanan. Okay? Repent from the sin. Kung ikaw ay totoong mananampalataya. Pero kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, ang kakauwian mo kapag sa ganyang mga kasalanan, impyerno. Pero kung ikaw ay mananampalataya, masakit ang palo ng Diyos. Sana huwag nyo nang hintayin. Okay lang, enjoy ko pa itong kasalanan ko. Hindi pa naman ako pinapalo. Siguro sa kanan ko, pag pinalo na, ay, ako ko. Huwag mo nang hintayin, napaluin ka ni God. And then lastly, dito na tayo. Dito tayo magtatapos. Do not be deceived by the temptation. Sabi ng verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Yun ang warning ni Paul. Ni James. Huwag kayong padaya. Huwag kayong papalinlang. Diba? Huwag kayong papaloko. Alam niyo ba, diba? Anong tawag kay Satan? Father of all lies. Siyang ama ng kasinungalingan. Huwag kayong papalinlang. Mag-isip kayo, huwag karoon kayo. Di ba sabi nga doon ni James, ask wisdom kapag kailangan nyo ng wisdom. Huwag kayo papalin na, huwag kayo papadaya sa dyablo. Kapag may nag-message sa inyo na ganito, ganyan, huwag kayong maniwala. Okay? Malamang sa malamang scammer yan. Lulukuhin ka lang yan. Alam na, itong mga kabataan, hanggang maaari sana iniingatan namin kayo, di ba? Pero, naku. Huwag kayong papaloko. Especially sa kasalanan. Alam niyo ba ang kasalanan? Ano ba ang kasalanan? Last day nga, di ba? Didiscuss ko. Ang kasalanan lagi nagpa-promise ng yan? Ng enjoyment, di ba? Ng pleasure. Yun ang di ba? Sasaya ka kapag ikaw ay nagkasalanan. Yun ang pangako sa atin lagi ng kasalanan. Kaya nga tayo, di ba, pumupunta sa kasalanan kasi ano ang promise ng kasalanan? Enjoyment, okay. Masarap to. Di ba? Yan ang pangako ng Siyempre, ang kasalanan laging gano'n. Ano naman, okay, mahihirapan ka. Hindi gano'n ang pangako ng Laging enjoyment. Laging pleasure, saya. Yung saya na to, hindi mo makakalimutan. Yun ang pangako ng ng kasalanan. Pero anong ending? Kapahamakan. Sana huwag kayong papadaya. Huwag kayong papalinang. Huwag kayong papaloko. Okay? Maging maingat kayo dahil yung kasalanan hindi galing sa Diyos yan. Yung temptation na yan hindi galing sa Diyos yan. Galing kay Satanas yan. Maging mapanuri. Okay? Again, kapag kailangan nyo ng wisdom, hingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Sa mga tao ng Panginoon, sa mga lingkod ng Panginoon. Sa ganun, hindi tayo mapahamak. Hindi tayo malaglag sa kasalanan. Para lahat tayo, manatiling matatag at naglilingkod sa Panginoon. Okay lang ba tayo natin tumayo? Let's pray. Kami dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay nakapag-aral ng mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paaralan.
Alam namin na kapag kami ay bumagsak sa temptation, Lord, kami yon. Ngunit kung kami naman ay nakadanas ng mga trials at kami tumibay sa aming pananampalataya dahil po sa inyo yun, Panginoon. Kaya God, maraming salamat sa mga paalala sa amin. Dalangin namin na huwag nawa kaming masulo ng mga palaso, Panginoon, ni Satanas. Huwag kaming nawang papaloko sa mga kasinungalingan ni Satanas. Dalangin namin na ingatan niyo po kami. Patuloy namin maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong proteksyon, ang iyong kapayapaan. Huwag dalangin sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Glory to God.